Balik tayo sa high blood. Yay! Asto. High blood. Oh, si Jinggoy. Si Jinggoy Estrada po, nakuhaan po sa isang video clip. Nagsasabi na itago ang CCTV. Oh, doon sa mga nakakita noon, nakarinig. Inuutosan po niya, nakita sa maliit na clip, inuutosan ni Senator Jinggoy Estrada, ang isang membro ng OSA ng Office of the Sergeant at Arms nila, Senate Sergeant at Arms, na itago daw yung CCTV. Bakit itatago yung CCTV? Ihuhulbutin yung CCTV? Nagpaliwanag siya kasi ang intindi po ng mga tao nung nakapanood noon, ang intindi po is itatago yung yung nakuhang video ng CCTV. Pero yung sinasabi dito ni Senator Jingo Estrada, yung kanya daw hindi daw niya sinabi na itago yung kopya ng nakuhaan ng CCTV. Ang sinasabi niya, yung CCTV mismo. Ay, okay, nalilito ako dito. Viral video na sinabi niya itago ang kopya ng CCTV. Hindi, ang sabi daw niya, malinaw na ang aking sinabi ay pasang-ayon sa naging usapan na isecure at pangalagaan ang CCTV footage na maaring masilbing mahalagang evidence. Mga kaibigan, ganito. Ang galing nila ngayon magbigay ng mga meaning sa words, di ba? Kung si Alan Peter Cayetano, ang ibig sabihin po ng escape niya is choose to live. Live na hindi L-I-V-E ha, live na umalis. L-E-A-V-E. Oh, escape, choose to live. Yun kay Alan Peter. Kay Jinggoy naman, iba na po ang meaning ng itago. Hide. Ang meaning ng hide kaya Jinggoy Estrada ay secure. Galing nga. Hindi ko alam kung saan na dictionary to galing mga kaibigan. Sa tinagal-tagal ko dito sa mundo, alam ko lang po na may mga dictionary talaga, yung Webster, Oxford, yung mga ganyan. Hindi ko alam na naiba na po yung meaning ng hide. Ginawang secure. Ganun ba yon? Tapos yung escape, naging choose to live. Leave the location, ganun. Ibang klase ang mayorya ngayon sa Senado. Meron silang sariling dictionary. Hindi natin alam kung saan mabibili yan. So yun, nagkandara pa po si Jinggoy Estrada kaninang umaga magpaliwanag kung anong ibig niya sabihin doon sa video na itago ang CCTV. Okay. Sige. Whatever. Hindi, ayun nga, sabi ko sa inyo mga kaibigan, hindi lang po ang Senado ang namroblema ngayon sa pinagagawa doon, mga kadramahan doon ng majority ng senators doon sa Senado. Pati po ang ating mga representante sa mababang kapulungan sa lower house ay namroblema din. At si former Senator Laila de Lima na representante ngayon, alam din niya, meron din siya pong kaalaman kung ano yung mga procedure doon sa Senado. Kasi naging senator man yan siya. Sabi nanawagan po si Representative de Lima kay PBBM na gumawa ng isang independent na body para imbestigahan yung naging putukan doon sa Senado. At yung alleged escape na choose to live ni Senator Alan Peter doon
So, yun nga, nananawagan po ang mga ang mababang kapulungan, kaya PBBM, sa executive na po ito ha, nananawagan ang House sa Executive Department na tugunan itong problema na nangyari doon. Kanina, umaksyon po kanina ang ombudsman. At isa sa mga ginawa niyang kauna-unahang ginawa niya kanina sa ipag-alam na nilalagay po sa preventive suspension yung bagong OSA ahead. Siguro within this day, malalaman po natin ano po ang aksyon ng Executive Department. Kasi pauna po, nung gabi po ng 13, pinadala po ng Executive Department doon si DILG John Vic Remulla. So nakita niyo yung picture, pumunta po doon si John Vic. Nakisnap pa nga doon di ba? Na-meet personal ni John Vic, nakita personal ni John Vic doon sa loob ng Senado si Bato de la Rosa. Hindi ko alam kung bakit hindi pa sinerve yung warrant. John Vic, sino ba yung presidente mo? Ano ba yung utos ng batas sa'yo? Alam mo na merong warrant. Hindi ka ba nakikipag-usap kay DOJ, Secretary Bida, John Vic? Hindi ka ba sinabihan? Pareho kayong alter ego ng presidente. Yung warrant of arrest ng ICC kinorstro sa DOJ. Ang DOJ, nasa ilalim niyan, ang kanilang enforcement arm ay NBI. Ang enforcement arm ng DILG ay ang kapulisan ng PNP. Oh. Sino yung ninyo? Ewan ko. Hindi ako fan ni John Vic Remulla ha. Hindi. I will be if he will be replaced as the SILG, if John Vic Remulla will be replaced by the president anytime, okay lang sa akin yun. No love lost. Madami ng palpak po si John Vic Remulla. You want us to count the ways? Ilang beses na yun na palpak? Atong ang isa. Saldico, 2. Bato de la Rosa, 3 strike na niya yan. Resign ka na, John Vic. Ito, isa rin pa rin to. Yan. Sinupalpal ni Ma'am Katrina Ponce Enrile ang bagong SP ng Senado. Sinupalpal siya. Kasi nung naggalit-galitan itong si Alan Peter Cayetano kahapon sa kanyang press con, maganon-ganon siya sa podium, na kahit po siya nagbabang na ng kanyang, yung kawawa naman yung podium na niya, na sinasaktan niya, pumipilantik pa rin po ang kanyang mga daliri. At nga po, Sus ko Maria, ginamit pa niya ang pangalan ng yumaong Senate President din dati na presidential advisor din, legal counsel ni PBBM, na si yumaong Immortal One. Hindi na siya immortal kasi nawala na siya, pero yun po yung bansag kay JPE, kay Juan Ponce Enrile, kasi umabot po siya ng more than 100 years. At siya po ay mahinga na last year. At itong si Alan Peter Cayetano, ang kapal-kapal ng mukha. Ang call daw niya, si JPE lang daw ang hindi niya kadugo na tinawag niyang uncle. Because I grew up with him. Nag-react po ang anak mismo ni JPE, ni si Ma'am Katrina Ponce Enrile. Sabi po niya ng anak, our father's legacy, sacrifices, and decades of service to the nation should never be revisited only when convenient, politically useful,
and publicly advantageous. Mahiya ka daw. Mahiya ka daw, Alan Peter. Wag mo daw gamitin yung pangalan ng ama niya sa mga ginagawa niyong kadramahan dyan sa Senado ngayon. Yan, da. Rise. Sinabit-sabit mo pa yung pangalan ni JPE sa'yo sa pinagagagawa mo. Wala ka sa katiting na bilang Senate President ni JPE, Alan Peter, no. Kahit ikaw lumaki, sinasabi mo lumaki ka kasama si JPE. Wala ka sa katiting. Yang kaguluhan dyan na nangyayari ngayon sa Senado, yan ay babagsak sa'yo, Alan Peter. Kasalanan mo yan. Ikaw lang ang Senate President naman nagkaroon ng putukan dyan sa loob mismo ng bulwagan ng Senado. Sa'yo yan. Ambit mo yan ngayon. Ikaw ang nagdadala ngayon ng Senado. Tapos yan, ganyan ka. Ang gulo-gulo. Wala ka pang isang linggong Senate President. Ang gulo-gulo na ng Senado. Ang gulo-gulo ng Senado. Ginawa niyong click, barkadahan yung Senado dyan. Kayong majority ngayon. Sa'yo yan. Kasalanan mo yan, Alan Peter, kasi nagkanlong ka. Kinanlong mo si Bato. Nagkagulo dyan. Pati yung si Robin Padilla, nakikipag-away ng rules sa isang veterano kasamahan mo dati, sa veterano na senador na si Kiko Pangilinan. Si Robin Padilla, nakabago-bago dyan sa Senado, na hanggang ngayon, magti 3 years na sa Senado, hindi alam ng rules ninyo dyan sa plenary. Nakikipagdebatihan doon sa matagal na naging senador at abogado pa man din. Hindi mo man lamang sinasaway si Robin? Ha? Ikaw kahapon nagsisisigaw. Si Alan Peter po kahapon nagsisisigaw nung sa kanyang press conference. Tapos, yung reklamo nung friend mo na si Robin Padilla ay ayaw niya may nagsisigawan doon sa loob ng Senado. Ang ganda ng inyong palabas. Grabe. Nakakahiya na tayo sa buong mundo. Yan dahil dyan sa pinaggagawa ninyo dyan sa Senado. Dahil gusto lang ninyo protektahan ang taong merong ICC warrant of arrest at protektahan si Sara Duterte sa kanyang impeachment. Yang mga majority ngayon, mga kaibigan na nakikinig sa akin, yang majority po ng mga senador ngayon, hindi po yan sila senador ng Republika ng Pilipinas. Hindi po interest ng Pilipinas ang sinusulong ng yung mga yan, yung majority niyan. Ang sinusulong po nila ay ang kapakanan lang ng mga Duterte, isa lang pamilya. At kung napapansin ninyo, halos lahat dyan, nasa majority ngayon ng Senate, mga pro-China po yan silang lahat. Halos lahat sila. Pro-China sila. Nagpapanggap lang po sila na maka-Pilipino. Pero pro-China yan. At maka-Duterte din sila. Kaya nga sila binabansagan na Duterte Black. Yan po ang sitwasyon ngayon sa Senado. Pero despite sa kaguluhan dyan sa Senado nangyayari, ang gobyerno natin umaandar pa rin. Ang executive umaandar, ang judiciary umaandar pa rin. Separation of powers sila. Pero dahil nga ipal itong mga taga-Senado ngayon, baka gusto nila yung executive ang gumalaw.
para anuhin lang sila dyan sa Senado, para sawayin lang sila ng executive. Yung ating presidente po, napaka-busy. Kahapon po ay isang araw, nandun po siya sa Samar, meron siyang event. Ngayong araw din po, nandoon po siya sa Tugigaraw ngayon, Cagayan. Ngayon, kanina lang siguro. Titingnan ko pa kung napadalan po ako ng mga pictures, magagawa po ako ng mga reels. Napaka-busy po ng presidente natin. Tapos ito, nagtatawag ng kanyang pansin ang mga pasaway dyan sa loob ng Senado na gustong-gusto ngayon gumawa ng eksena para, yun nga, protektahan si Bato, tapos patagalin ang pagko-convene nila bilang impeachment court para litisin na si Sara Duterte dyan sa Senado. Wala na, alam naman ng tao, alam na nakikita ng mga tao yung ninyo, galawan ninyo. Pinapalabas nyo yung NBI ang nagsimula ng gulo dyan sa Senado ninyo. Tapos inamin ng inyong bagong OSA ahead na siya yung unang nagpaputok. After nag-identify na yung tao na siya ay NBI, trinato ng OSA ahead, ng bagong OSA ahead ninyo dyan sa Senado, Alan Peter, nakalaban ang ibang law enforcement agency na mga opisyal. Ganon? Ginawa ninyong private army ang osaan ninyo dyan sa Senado? Ngayon lang po nakakita kami na ang mga sergeant at arms dyan sa Senado ngayon lang po, kagabi, nung 13 lang po kami nakakita yung mga sergeant at arms sa Senado. Nagbumibit-mit ng mga firearms, ng mga habang firearms at nagsuot ng bulletproof vest. Sa tanang buhay ko, hindi ko po ma-remember kung kailan nagkaroon ng ganyang eksena sa Senado. Wala po. Noon lang po 13. Ginawa nilang private army yung OSA doon para lang protektahan si Bato de la Rosa at pinutukan ang mga law enforcement agent natin. Parte ba kayo ng gobyerno namin ng Pilipinas? Bakit niyo pinuputukan yung kapwa ninyo sa gobyerno, kasamahan sa gobyerno? Ganun ba yung training, General Mao? Yan ba yung sinabi sa iyo ni mista mo na si Bato de la Rosa na turingin ang mga law enforcement na magsiserve ng warrant of arrest niya bilang kalaban ninyo dyan sa Senado? Yan po ang galawan ng sindikato, mga kaibigan. At hindi nagtataka. Hindi ako nagtataka. Hindi po ako nagtataka. Bakit ganyan ang asta ng mga, sabihin na natin na basta nalilinya sa grupo ng mga Duterte, ganyan sila. Hindi na ako magtataka. Lalong-lalo na po, alam naman siguro ng lahat na si General Mao Aplasca taga Davao din. So ganun po. Yun yung lumalabas. Yun po yung naiisip natin na ginawang private army. Ang OSA nung gabi, nung May 13, ginawang private army inarmasan na nagtawag ng Marines, nag-beef up ng security dito doon sa loob sa loob ng Senado at kanilang sinisisi nila ngayon yung mga senador. Sinisisi ng mga senador pati ng OSA yung NBI na nakatalaga sa kabilang building sa GSIS complex na binarinahan yung lagusan
galing po sa Senado papunta sa kanilang complex. Ang nagtawag po ng NBI ay ang mismong head ng GSIS. Nakadikit lang po yung building ng Senado doon sa GSIS. Yung NBI, ang presensya lang po ng NBI doon ay dahil sila po yung nagsisecure, sila po yung tinawag na mag-secure ng kanilang side sa premises ng GSIS head mismo. Si Aplaska, nung nagpakilala sa kanya na yung tinanong niyang tao na nagbabantay doon sa side ng GSIS na siya ay NBI agent, bakit niya pinaputukan yung tao na yun na nag-identify na sa kanyang sarili na siya ay NBI agent? At yan po ang isa sa malaking dahilan or tinitingnan namin kung bakit kanina pinatawan siya ng 6 months preventive suspension. Nagpakilala po na NBI agent yung kanyang tinanong, pero pinutukan pa rin niya. At yan po ang pinakaunang incident sa Senado ng putukan sa loob ng building pa. Kung saan nagko-caucus down ng tahimik yung 13 na nagpatalsik kaya dating Senate President Tito Soto. Kukulango.